sing louder. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I believe. Come on, everybody, shout! Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by Everybody faith. shout! Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. 'Cause through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Come on, you can do better than that. We believe it. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on, sing louder. Sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe. Come on, mas malakas pa ulit. Shout, I believe! Hey! I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Sing through you. Through you, I can do anything. Come on, sing out to him. 'Cause I can do all things. Oh, it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. I believe! I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe Come on, sing louder. I believe. Just the voices. I believe, I believe. Come on, louder. I believe I believe. Yes, I believe I believe. I believe I believe. Sing, I believe. in you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe I believe. Yes, I believe Sing through you. in you. Through you, I
is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living Come on, let's shout by this. faith. Come on, shout. Nothing is impossible. Come on, give him praise if you believe that nothing is impossible for our God. Yeah. Nothing is impossible. Nothing is impossible to God, and nothing can separate us from the love of God. Amen. Romans chapter 8, verse 38 to 39. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Amen. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. Naririnig natin yon. Not even the powers of hell. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in us, that is revealed in Christ Jesus our Lord. Can we just give praise God para sa kanyang pagmamahal na hindi sumusuko, na lagpas sa sukatan, na hindi nanunumbat, na hindi naninino. Yung pagmamahal na kayang tanggapin ng buong pagkatao natin. Amen. Now can we just raise up our hands and worship God? I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. Been so, so kind to me. Come on, sing out to him. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down a fight, still I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Your fault, still your love fought for me. So good. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. So kind to me, yeah. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down a fight, still I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you gave
wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Yes, we believe, Lord. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow now, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow now, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. When I couldn't earn it, and I don't deserve it, still you gave yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow now, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I found, leaves the 99. Well, I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Come on, sing once more. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found, leaves the 99. Well, I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Go on for the last time, just the voices. There's no shadow you won't light up,
mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Come on, give him praise. Come on, much better than that. Father, we worship you this afternoon, Lord. You deserve all our attention. You deserve our life. We don't deserve your love, Lord. But thank you for what you did. So God, we ask that you be with us, God. That you have that revelation sa puso ng bawat isa, Panginoon. We welcome you in this place and we honor you in this place. In this we pray in Jesus' name. Amen. Passionate, intentional, eager. The man who's passionate and intentional about making a difference and who has an eagerness to expand God's kingdom. Let's all welcome Senior Pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Teren. Sa ating third worship ngayong araw na ito. So, sino po yung masayang-masaya siya, excited siya na alam niya maraming gagawin si Lord sa buhay niya. So, pwede po kayong lumapit dito sa harapan. Yung iba po dito, punain natin yung migilid. So, ito din po yung hindi lang ang ating third physical worship, but this is also online worship. So, may mga kasama po tayo, hindi lang dito, may kasama po tayo online. Kaya, wine-welcome po natin ang lahat ng mga first-timers dito sa lugar na ito. Mayroon po ba tayong mga first-timers in the house? Meron po ba pakitaas ng kamay? And then iwagayway natin yung ating mga kamay. Meron po bang first-timers? Meron po ba? First time? Yeah, may mga first-timer po ba? Meron. Yun. Thank you so much po for coming. And I do believe na merong matinding gagawin ng Panginoon. Dito po sa side na to, meron po ba bang mga first-timers dito? So, God bless po sa ating lahat and makinig tayo ng salita ng Diyos. Wine-welcome din natin yung ating mga nasa online. Magandang hapon sa inyong lahat. And sa mga nasa online po natin, binabati po natin yung mga kasama natin online. Hindi lang dito sa Pilipinas. No, binabati natin yung mga nasa Surigao. Batiin natin yung mga nasa Surigao nating mga kasama ngayon. At batiin din natin yung taga Masbate na kasama natin ngayon. Batiin din natin hindi lang taga Masbate, taga Pangasinan. Kasama din natin yung mga taga Pangasinan natin, mga kapatid. At sa iba't ibang panig pa ng Pilipinas, so meron tayong mga taga Bacoor. At hindi ko alam, nabanggit yung iba. Pero alam niyo kung nandiyan kayo, paki-comment po ninyo sa ating comment section. And especially sa mga nasa abroad po natin, yung ating nasa Hong Kong at saka nasa London. Yan, kasama natin, yung mga kasama natin sa London. So, ang excited po ako na maintindihan nating mabuti ito, no, mga kasama. Kasi pag naintindihan niyo po ito, simula na po ito ng inyong panibagong buhay sa Panginoon. Kasi meron pong tendency na kapag tumatagal tayo sa church, hindi natin namamalayan na nagiging religious na lang tayo. So, pagka nagiging religious na tayo, nawawala na yung excitement. Nakafocus ka na sa mga bagay na nagagawa mo, tapos nawawala na excitement natin sa mga bagay na ipapagawa pa ni Lord. So, yun po yung pagiging religious. Nakafocus na lang tayo sa pag-attend, pero nakakalimutan po natin na meron palang pinagagawa ang Panginoon sa atin. So, alam nyo mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid, dapat malinaw sa atin ang calling natin. So, our calling is not for ministry alone. Our calling is not just to become a Christian. So, ang calling natin, hindi lang din po tayo mapunta sa langit. Alam niyo po ba, ang greatest calling na nanineglect natin is all about our relationship with God. So, tinawag ka ng Panginoon para sa isang relasyon. So, it is our calling for us to have our relationship with God. So, kaya, mga kapatid, dapat lagi nating pinupursu yung relationship natin kay Lord. So that's why I am going to talk to you about this afternoon is pursuing relationship with God.
So sometimes, nanineglect natin yung ating relationship kay Lord. So, paulit-ulit po ako sinasabi sa atin na hindi lahat ng nag-church mahal si Lord. Come on? So, ang problema po natin, minsan, nakakalimutan na natin yung relationship natin kay Lord. Kaya, kagaya ng mga religious people, sometimes they go to church just to receive blessing. So, we are already blessed. If you have God with you, you are blessed. Because if there is God, there is miracle. Kaya po, yan po yung ating pag-uusapan ngayon na yung relasyon natin sa Panginoon, nawa, lumalim. At hindi lamang yon, nawa, ay lumawak yung relasyon natin sa Panginoon. So, sinisira natin dito yung kaisipan na magcha-church lang ako. Pupunta ako sa church. Mga kasama, you are not going to the church. Hindi ka po pumupunta sa isang church. Because you are the church. Ano sabihin mo, I am the church. Turo mo yung katabi mo, you are the church. Oh, we are the church. So the church is who we are. Not building, not program, but it is who we are. So, mga kapatid, dyan po yung malinaw na gusto ng Panginoon sa atin. And we are called by God for a relationship. That's why the church is all about the called out ones. So that is the church. And it is not just the called out ones, it is all about, the church is the one who is separated from the sinful things of the world. So that is the church is all about. Tinawag tayo ng Panginoon sa isang relasyon. That is our greatest calling. We are called by God for a relationship. Sino dito yung masayang-masaya ka? Alam mo, tinawag ka ng Panginoon hindi sa relihiyon, kundi sa relasyon. So kaya dapat sa buhay natin maintindihan natin ito. Kaya po, yung mga tinawag ng Panginoon at yung mga sumusunod sa Kanya, yun po yung dapat na ipinamumuhay natin. So, as the church, as a called out ones, as those who are separated from the world and we are united with God, so iyan po ang ibig sabihin ng Panginoon sa atin. We are called by God to a relationship. So kaya, meron pong command ang Panginoon mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, hindi po yun nagbabago. At ito po yung ating pag-uusapan. Ang kausap po dito ng Panginoon, walang iba kundi yung mga Pariseo at Eskriba. Dito po sa context nito, kaya po binibigyan niya ng importance ang relationship kay Lord. So ibinalik po niya yung sinabi doon sa Old Testament na itinuro niya. At ito po yung kanyang sinabi in Matthew chapter 22, verse 37. Sa Amplified Version, he said, "And Jesus replied to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind." So let us bow our head and pray for a while. Father, thank you. Give us understanding. Give us revelation of your word. And Father, help us, Lord, to accept these things, O God, because it is your word. So give us the willing spirit, Lord, to receive your word. Thank you so much, God. Bless us and use us for your glory. In Jesus' name, amen and amen. So bigyan natin ng the best clap si Lord. He is the best God of your life. Woo-hoo! So mga kasama, ang context nito, ang kausap po ni Jesus dyan, walang iba kundi ang mga Pariseo at mga Eskriba. They are religious people. And those who are religious people, ang context, nagtanong kay Jesus, sabi niya, Jesus, ano ang sitwasyon na ito? Pagka ang isang babae, di ba, pag nag-asawa siya, namatay yung kanyang asawa na wala siyang anak, di ba ang susunod ay na mapapangasawa niya according to their culture, yung sumunod na kapatid? Sabi ni Jesus, yes. At ang sabi nung isa, paano pag namatay yung napangasawa, naging asawa uli niya, yung sumunod, tapos namatay uli? So, susunod uli yung mapapangasawa niya. Yung kanyang kapatid. Sabi ni Jesus, yes. Hanggang sa dumating yung ikapito.
Ikapitong asawa, sabi niya, namatay sila. Pagdating sa langit, sino yung asawa niya doon? So the context there is all about relationship. Oh, the husband and wife relationship in a context of resurrection. So sabi niya, pagka namatay ito, pagpunta sa langit, sino yung kanyang asawa? Sabi ng Panginoon dyan, sabi niya sa mga Pariseo at mga Eskriba, you are in error. Sabi niya, mali kayo sa iniisip ninyo. Sapagkat sa langit, wala nang pag-aasawa. Doon para tayong anghel. Sabi mo sa katabi mo, magiging parang anghel tayo. We will be like the angels in heaven. Anong ibig sabihin dyan? Wala nang gender. Wala nang gender dyan. Ibig sabihin dyan, wala nang babae, wala nang lalaki. Sabi niya, you are in error. Sa kaiisip ninyo ng mga bagay nito. That's why, sinabi ni Jesus, patungkol dito, yung relationship. Sabi niya, ito ang pagpukusan nyo, yung Great Commandments. Sabi niya, ang importante, kung gusto nyo talagang pumunta sa langit, mahalin ang Diyos. Mahalin ang Diyos. Sapagkat alam natin na mahal tayo ng Diyos. Amen? So, walang problema sa pagmamahal ng Diyos, and that is eternal. The love of God is eternal. But the love of human beings are temporal. Sometimes conditional. No, yan po yung nagiging problema, kaya merong command. It is a command. The great commandment is a command. So, command, it requires obedience. It is not just a request, but it is a command. And God said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So this is the message of Jesus to those who are religious people. And ang context nito, mababasa natin ito doon sa Deuteronomy, chapter 6, verse 5. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Ito po yung pinagugutan ni Jesus ng kanyang message. So, ibig sabihin, yung message ng Old Testament, yung message ng New Testament is the same. Even though the principle, even though their approach, even though their way, sa Old Testament is by law, and the New Testament is by grace. Pero ang importante sa Panginoon, whether it is by law or whether by law or by grace, it doesn't matter anymore. What matters most is our relationship with God. So tingnan niyo po yung sinabi doon sa sa Old Testament in Deuteronomy chapter 6 verse 5. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength, your entire being. Sabi mo sa katabi mo, buong buo. Yan, buong buo. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Buong-buong pagmamahal. Kaya, iniuutos sa atin kasi pag nagmamahal ka, doon ka lang magsisimulang sumunod. John 14:15 says, if you love me, you will obey what I command. Hello? So, ibig sabihin, kaya ka pala sumusunod dahil lang sa nagmamahal ka. Hello? So kung bakit na andito kayo ngayon sa Christian gathering because you love God. So it is useless you are sitting here without the love of God in your life. So dapat naiintindihan natin, kaya ka pala nandito ngayon kasi mahal ka ni Lord. Pakibati mo yung katabi mo, congratulations. Mahal na mahal ka ni Lord. So kaya nga, ang sabi ni Jesus, ang sukatan dyan ni Jesus, yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi kung mahal mo ako, susundin mo ako. If you love me, you will obey what I command. The word if is conditional, not general. Pakisabi sa katabi, hindi para sa lahat yan. Yung salitang kung sa Tagalog, pakisabi, yung kung. Ngayon, iba kasi, no, di ba? Kung mahal mo ako, patunayan mo nga. Bakit pag nagchat-chat ako, hindi ka nagre-reply? Di mo ko mahal, no? Grabe ang mga sukatan ngayon. Nagaget niyo po ba, mga kapatid? So, hindi po yun yung sukatan ni Jesus. Ang sukatan ni Jesus, kung sumusunod ka sa Kanya, then mahal mo ako.
So anong ibig sabihin? Kung hindi ka pala sumusunod, it is not the question of obedience. It is not the question of willingness. But it is about the question of relationship. Pakisabi sa katabi, mahal mo ba talaga si Lord? Alam niyo po ba, ang pagmamahal, it operates on level. Same as faith. Faith also operates in level. So, kaya dapat maintindihan nating mabuti dito, hindi lang basta ang pagmamahal, hindi lang basta sinasabi. Ang pagmamahal may resulta sa buhay. Hello? May resulta sa buhay ang pagmamahal. Are you excited for this? Mga kapatid, yan po yung bagay na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. We are here for a relationship. And everything that we do, it must be founded by love. So, walang halaga ang bagay na ginagawa mo kung walang pag-ibig. Let us do everything in love. So, yung sa tabi mo, in love ka ba? Tingnan mo nga yung mata ng katabi mo. Tingnan mo yung mata ng katabi mo. Titigan mo mata sa mata. Yan. Yung nasa kaliwa mo, titigan mong mabuti. Mata sa mata. Yung nasa kanan, titigan mo, mata sa mata. You know what? Eyes is the window of our soul. Sa mata mo makikita ang kanyang nadarama. Sa mata mo makikita pagtakot. Makikita mo sa kanyang mata pagtakot. Makikita mo rin sa mata niya paggalit. Nakakita na kayo ng taong galit? Yan, makikita mo sa mata niya. And then makikita mo rin sa mata niya pag siya ay in love. Makikita mo sa mata niya kapag siya in love. So, lahat ng bagay nito, mga kasama, ang itinuturo sa atin ng Panginoon, hindi yung takot, hindi yung galit. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon na dapat nagre-reflect sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, God is love. In God, there's life. Because God is love. In love, there is life. So dapat, sa buhay natin, dapat merong kabuhay-buhay yung ginagawa natin. Tingnan mo yung katabi mo, dapat in love tayo palagi. No? At kapag in love ka, susunod ka. Tama po ba mga kasama? Deuteronomy chapter 6, no, verse 5, kaya po yun na sinabi niya. Sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, your entire being. Yung buong pagkatao mo. Huwag mong ibibigay sa Panginoon yung puwet. Uupo ka lang dito pag Sunday, huwag mong ibigay yon. The church services is not for attendance. It is for a relationship. At kapag nagmamahal ka, maaga ka. Pag nagmamahal ka, excited ka. Come on! So yung pagmamahal na yan, mga kasama, hindi lang siya basta kinukontain. Love is not just something to be contained and not just to be said, but love is something that we can share. Tignan mo yung katabi mo, dapat nagsishare. So tingnan nyo po yung sumunod na verse 6. And these words which I am commanding you this day shall be first. Sabihin mo sa katabi mo, first. So ano yung kinukumand ni Lord nung araw na yon? Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. This is my command to you. And you shall, commanding you this day, shall be first in your own minds and heart. So dapat meron kang personification. Dapat meron kang sense of ownership. Alam niyo po ba sa relationship, walang proxy. Hindi ko pwedeng sabihin, kay Mel, pakihalik mo naman ako sa asawa ko. Because in relationship, it requires intimacy. Come on, somebody. Walang substitute when it comes to relationship. This is my entire being. Hello?
Sabihin mo sa katabi mo, makipagrelasyon tayo, ha? Pero walang proxy. So kaya, pagdating sa relasyon sa Panginoon, hindi mo pwedeng idahilan yung asawa mo, yung anak mo, yung trabaho mo. Tandaan nyo, kaya natin napapabayaan ang mga bagay na ito kasi ang puso natin tumitibok na sa iba. Hindi na kay Lord. Sometimes, yun po yung nagiging problem natin, mga kapatid ko. Hindi na nagiging first. Nawawala na po yung sense of ownership. Hindi na po tayo nakukonsume ng love ng Lord. As if hindi na itong priority natin. As if hindi na ito para sa atin. Pakisabi, first is priority. If you own this by your mind and your heart, is all about your possession. Angkinin mo to, sa'yo talaga to. Huwag kayong aatin sa church sa sana, nakasama ko yung asawa ko para sa kanya pa naman ang message. Tsaka yung anak ko, sayang, hindi nakasama. Sana titino na siya kung napakinggan niya to. Hindi ho, ang message, personal po yan. At huwag kayong papayag na wala kang marireceive ngayon. Hello? So, ibig sabihin dyan ng Panginoon, sa Deuteronomy, sinasabi niya, sabi niya, angkinin mo yung pagmamahal at ito ang maging unang-unang bagay sa buhay mo. Pakisabi sa katabi, unang bagay sa buhay mo. So, ano yung unang bagay sa buhay natin? Yung pag-ibig natin sa Diyos. Yes, pwede kang magkaroon ng dream. Pwede kang magkaroon ng desire sa mga bagay sa mundong ito. Pwede kang magkaroon ng dream and desire na magkaroon ka ng magandang buhay. And that is good. Hindi masama yan. Hello? Sabihin mo, magtagumpay sa buhay? Hindi masama. Lalo tigit, hindi rin masama ang ma-in love. At magbuo ng pamilya. Disenyo ni Lord yan. Amen? Pero don't forget the first. And the first of everything is you need to learn how to love God. It is your own. Pakisabi, angkinin mo yan. Kaya kung sino man dito yung matinding magmahal kay Lord, hindi, bahala na kayo, una na kayo, matira sa akin. Hindi. Kapag dating sa ganyan, yung pag-ibig mo, yun po yung magpapagalaw sa'yo. Sino dito may naiintindihan, mga kapatid ko? So, kunin mo muna to kasi hindi lang para sa iyo yan. Doon sa verse 7, tingnan nyo po ang verse 7. You shall wet and sharpen. Anong ibig sabihin? Isusulat daw natin yan doon sa hamba ng pintuan. Wet and sharpen, then so as to make them penetrate. Imagine mo, iuukit at isusulat. Para ano? Para mag-penetrate. Para tumalab. Pakisabi, para tumalab. So, ikaw muna sa sarili mo, dapat may talab. Pakisabi sa katabi, may talab. So, kukunin mo yan as first, and then kukunin mo as your own. And then, ang sabi niyan, and teach and impress them diligently upon the minds and the heart of your children. Hallelujah! Marami pong tao na bubuhay sa mundo. Mag-aral ka, magtrabaho ka, magpayaman ka, aasenso ka. Pero hindi tinuturo ang magmahal sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, naturuan ka ba magmahal sa Diyos? Yan po yung purpose kung bakit may church. The church is not for services. The church is not for spiritual program. The church stands to help people to love the Lord. Yan po yung ultimatum na layunin natin, na ikaw mismo magtuturong mahalin ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, magtuturo ang mahalin ng Diyos. Sino dito yung masayang-masayang magtuturo ang mahalin ng Diyos? Because it is your entire being. It is who I am. It is who you are. I am a lover of God. No, pakikalabit mo yung katabi mo, mapagmahal tayo sa Diyos. Kalabitin mo siya, mas matindi ang pagmamahal ko kaysa sa'yo. Naranasan mo na magkaroon ka ng karibal? Naranasan mo yung magkaroon kayo ng karibal? Di ba pag may karibal ka, binibigay mo yung iyong the best? Hello? Dapat lagi ka nagpapa-impress. Lagi ka nagpapapansin. Sino dito yung masayang-masaya ka, kapatid?
So grabe, ito pala yun. Ang kinin mong sayo, ang kinin mong una, tapos ituro mo sa iyong anak. Sino dito gusto mo magkaanak kayo? Taas ang kamay. Huwag niyo ituro kung paano gumawa ng kalukuhan. Baka naturuan natin maggawa ng account. Imagine mo ka, bata-bata pa, may account na sa FB. May page pa. Pero may question, hindi masama yun. Kaya lang kung hindi niya mahal si Lord, tatangayin siya noon. So, develop to people around us, especially our children, because we love the Lord. Hindi lang po yan basta itinuturo, iminomodel natin yan. No, minomodel natin yan. And sabi dyan, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk on the way, and when you lie down, and when you rise up. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, yung lang palang ituturo. Magmahal sa Diyos. So pursuing relationship with God is very crucial. Because it is the first and it is your own. Pakisabi sa katabi, ang kinin mo, kasi sa'yo yan. Now, sila dito yung masayang-masaya ka na, alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. So itong bagay nito, tandaan nyo, pundasyon ng pag-ibig sa Diyos. Kaya napaka mapanganib na maging parang wala lang sa atin to. Because our God is a God of relationship. He is not just informational lesson. Ay, may alam ako patungkol sa Diyos. Hindi mahalaga yung alam mo. Ang mahalaga yung buhay mo. Tama po ba mga kapatid ko? Sino dito yung masayang-masaya naiintindihan mo to? So mahal ka ng Diyos. Alam niyo po ba, doon sa Book of Revelation, si Lord, para pong babaeng silosa. Parang lalaking siloso. Naranasan nyo na yun. Tandaan nyo po, ang mga siloso at silosa, hindi ho sila insecure. Nagmamahal lang. Nakakaramdam sila ng panganib sa masisirang relasyon. Nagaget nyo po ba? Kaya pagka nagsiselos, wag mong piling pogi ka. Hindi piling pogi yun. Nagmamahal lang sa'yo ang asawa mo. Ganon din ang mga babae. Huwag kang piling ang ganda mo. Huwag. Nagmamahal lang yung asawa mo. Pinoproteksyonan ka lang niya. Huwag kang assuming. Ang mahalagang alagaan ng relasyon. No, sapagkat ang sabi ni Lord, ito ang sinasabihan niya dyan, yung kanyang church. We are the church. So we need to be lovers of Him. No, ang sabi ng Panginoon sa Revelation, yet I hold this against you. Ito po isinulat po sa isang church. Nang sabi niya, you forsaken your first love. Parang sinabi niya ganito, di mo na ako mahal, kagaya ng dati. May sama ako ng loob sa'yo. Imagine mo, pag sumama ang loob ni Lord, ibibless ka pa kaya? Ang masarap, yung damang-dama ng Diyos ang pag-ibig mo sa Kanya. Halatang-halata sa'yo. Pakisabi, halatang-halata sa'yo. You are a person who loves the presence of God too much. Like David, a man after God's own heart. Yung bang, ang tindi niyang magmahal sa Panginoon. Kaya, I tell you, pag uwi niyo, basahin niyo po yung Book of Solomon's, yung Songs of Songs. Basahin niyo po yun. Ang ganda po nun. Yun po ay patungkol kay Lord at sa kanyang church. Nakagaya po ng sinabi ng Panginoon, when it comes to relationship, the most important relationship is the relationship of husband and wife. Because the relationship of husband and wife is a mystery. Sabay-sabay nga tayo, mystery. Pakiulit nga ulit, mystery. No, hindi po misery ho. Magkaiba yung misery sa mystery. No. Hindi misteryo. No, hindi. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, a marriage is the beautiful design of the Almighty. Beautiful design. Sabihin mo sa katabi mo, marriage is a beautiful design. So, wag mo sisirain ang marriage. Wag mo sisirain. Yung design ni Lord, wag mo sirain. Hello? And then, sabi niya, a great mystery of Christ and His church.
So, I said while ago that love operates in level. At alam niyo po ba na ang pagmamahal, hindi naman agad pagmamahal yan. Pakisabi sa katabi, hindi naman lahat pagmamahal agad yan. Sino dito may naiintindihan ka? So, pero ang gusto ng Panginoon, mahalin natin siya. So, anong klaseng level ng pagmamahal? Matthew 22 verse 37, TPT version, no? Tingnan nyo itong TPT version. Jesus answered him, love the Lord your God with, sabay-sabay tayo, with, lagyan nyo muna ng, yung every passion, yung ganun, every passion. Hindi siya kasi passionate eh. Nagaget nyo po. Love the Lord your God with every passion. Every passion. So you need to be passionate in everything that you do because you are in love. So dapat passionate ka. Kapag in love ka, kita sa mata mo, kita sa galaw mo. Amen. Every passion of your heart. So mga kasama, bawat tibok ng puso natin, konektado kay Lord. Come on! Hindi ang tibok ng puso mo para sa problema. Hindi ang tibok ng puso mo para sa pera. Hindi ang tibok ng puso mo para sa tao. Hindi ang tibok ng puso mo para sa mundo. Ang tibok ng puso mo para sa Diyos. Every passion of your heart. Sino may naiintindihan? And then sabi niya, with all the energy of your being. Woohoo! You must be energetic before God. Hindi ko pwedeng, I love you, Lord. You are here for a relationship, kaya dapat ikaw ngayon, yung energy mo, ang tindi, ang taas. Hello? Hindi ka tunganga. Yung iyong energy, hindi ka rin naantok. Lalo tigit, hindi ka tulog. May ibang kaiba po yung inaantok kaysa sa tulog, oh. Kasi wala po akong nakita yung yung lalaro yung ganito. Kahit tulog na yan, hindi ako tulog, naantok lang. Tumutok ka na yan. So kapag ka nagbabasa ka ng Bible, kapag nagpe-pray ka, kapag nag-worship ka, you must be energetic. Sino masayang-masaya dito? Kahit na anong pagod mo, nawawala ang pagod mo sa presence ni Lord. Woohoo! Kahit na anong problema mo, nawawala ang problema mo sa presence ni Lord. Kahit na anong reject sa'yo ng mundo, nawawala yun kasi alam mong tanggap ka ni Lord. All the energy of your being. So huwag kang pupunta kay Lord na hindi ka kawawa, pinagpala ka. Mga kasama, hindi ko alam kung anong sitwasyon mo at kondisyon mo, pero ang gusto ko magpakatotoo ka sa harap ng Diyos. Yung makonsum ka ng pag-ibig ng Diyos. Huwag ka lang maging reliyosong tao na pagpunta mo sa church, dala mo problema mo. Hello? Pag pumupunta ka kay Lord, nakikipagtagpo ka kay Lord, nagkakaroon kayo ng intimacy ni Lord, nawawala ang problema mo. Meron man yan, pero ang gaan. Sino may naiintindihan? Pakisabi sa katabi, meron, pero magaan. Kaya yung energy nyo, i-serve ninyo yung inyong energy, panggamit kay Lord yan. Ang hirap yung api-apihan ka ng mundo, hirap na hirap ka sa mundo, yung energy mo wala na kay Lord. Nagiget nyo po ba mga kasama? Pero mahal mo si Lord. And then, and with every thoughts that is within you. So grabe, yung bawat iisipin mo, Lord, grabe ka magmahal. Lord, gagawin ko to kasi mahal kita. Yung po yung mga bagay na ito na gusto kong maintindihan nyo, mga kapatid ko, we need to pursue our relationship with God. Pursuing relationship with God is your personal decision. It is your personal action. Pakisabi sa katabi, ikaw lang ang gagawa niyan. Walang proxy dyan. No, kahit na anong pogi ng pastor ninyo, hindi maapektuhan yun. Hindi yun. Ikaw yan. At hindi maapektuhan yan ng kapatid mo, ng nanay mo, ng tatay mo. Personal yan. Kaya huwag mo isisisi sa iba kung bakit tayo ganito. Sino dito yung gusto mo maapektuhan ka ng pag-ibig ng Panginoon? Tamaan ka talaga nito, mga kasama. At maintindihan natin mabuti kung anong sinasabi ng Panginoon. I love the Passion Translation. Talagang puno-puno ng passion. When you read it,
Talaga yung emosyon mo, mapapalagay dun eh. Kaya hindi pwede nag-worship ka wala ka emosyon. Hindi ka pwede nag-worship na wala ka energy. Hindi ka pwede nag-worship na hindi gumagana utak mo. Kaya dapat nagsusulat ka eh. Nagigets mo ba mga kasama? So dapat naiintindihan natin ang mga bagay na. Are you with me? So, number one thing that we need to understand, if there is the love of God, you will become attracted. Sabihin mo sa katabi mo, you will become attracted. Everything starts from attraction. Hindi naman agad yan, uy, siya talaga, yan na talaga, hindi ganon. Everything starts from attraction. Sabihin mo sa katabi mo, you will become attracted. No, tandaan niyo po mga kasama, sino dito yung mga nakakarinig kayo ng milagro na nagte-testify dito? Yung mga may sakit na gumaling. Amen. Yung mga pamilya na naaayos, nabubuo. Yung buhay na nagbabago. Amen. Di ba? Ang prayer mo, sana all. Hindi ho yan sana all. Dapat all po yan. No, ang attraction natin, mga kasama, yung ginagawa ng Lord sa kanyang buhay. Huwag niyong tingnan yung ginagawa ng Lord, ang tingnan niyo kung ano talaga si Lord. So you will become attracted not to blessing, you must be attracted to the blessor. Hello? Do not be attracted on the program or event, be attracted on Jesus. So siya po kasi ang kikilos nito, kaya mga kapatid, pakisabi, maging attracted ka. Kanino? Sa Panginoon, sa kanyang salita. Sa kanyang presensya, maging attracted ka doon. At kapag attracted ka, you will become affected. Pakisabi, you will become affected. So kapag attracted ka, you will become affected. Alam nyo, sa relationship as husband and wife, napaka-importante po na nararamdaman nyo ang mga bagay na ito. So, para po na sa ganon, marirealize natin kung ano yung mystery na to. Alam nyo po, yung unang pagkikita namin ni Tess, attracted po ako sa kanya kasi matangkad siya. That is my personal decision and personal desire na attracted talaga ako sa matatangkad. Kahit na anong liit, anong ganda, basta maliit, di ako attracted dyan. Nakita ko po siya, mahaba ang buhok, matangkad, naka-long sleeve na white, nakapaldang mahaba. Picture na picture pa po hanggang ngayon sa akin. Take note, hindi black and white. Colored pa rin po at this moment. Yung unang pagkikita namin, doon, attracted ako. And then after po noon, I am affected. Hindi makakain. Hindi makatulog. Lagi siya ang nakikita. Kahit nakapikit ang mata. Affected eh. Meron po siyang resulta sa buhay ko. So anong gusto kong sabihin sa inyo mga kasama? Ang importante sa buhay, dapat may apekto pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Affected ka pa rin ng kanyang word. Affected ka pa rin ng kanyang presence. Dapat apektado ka pag naandyan siya, apektado ka rin pag wala siya. Hindi yung, kumusta ka? Eto, parehas lang. Hindi. Alam niyo po ba, in my personal experience of our relationship with God and together with my wife, pag po pakiramdam ko pa lang wala po yung asawa ko sa bahay, hinahanap ko na po agad sa anak ko, anak, nasaan ang mami mo? Pag tinawag, hindi ko po alam. Tatanungin ko yung mga nandoon, si Mel, si Jeje, tatanungin, nasaan si pastora nyo? Nasaan siya? Because there is something in me that is, hindi ako mapakali. Hindi ko kayang ipaliwanag. That is the mystery. Come on! Hindi ako mapakali. Kapag ka yun, wala siya. Hinahanap ko siya. And this verse, this word, speaks to me because this is the mystery between Christ and the church. So sabi ko, it is a wonderful feeling. Tama pala yun, nararamdaman ko. Kaya lang Lord, mas maganda na laging hanapin kita kaysa sa aking asawa. Hello? Ito pa, apektado ako pag wala siya, apektado din ako pag naandyan siya. Kapag ka po nagdadrive ako, kasama ko siya, mostly tulog po siya. So pagka long drive, mahaba ang tulog niya.
Pag uwi namin sa bahay, pagod ako, matutulog naman ako ngayon. Hindi siya makakatulog. Sabi niya, love, ano yun? Bakit ang bilis mong gumawa ng tulog? Imagine mo, kapipikit mo pa lang, tapos, love, bakit ang bilis mong gawa ng tulog? Parang, you owe me an explanation? Parang napaka-harsh naman, no? Alam mo, sagot ko na lang sa kanya. Alam mo, kaya ako mabilis makatulog kasi nasa tabi kita. Panatag ang loob ko na naandyan ka. So that is my personal experience in the mystery within the bound of marriage as husband and wife. Panatag. Ang hirap matulog pag mangkukulam ang katabi mo. Ang hirap matulog pag hindi ka panatag sa katabi mo. You know, ang pinakamahirap sa lahat, yung mga katabi mo lalaki, tapos dadantayan ka ng lalaki, ibang feeling. Hindi ako makatulog. Na-experience po namin yan. 2 lalaki napapagitnaan ako, ibang feeling talaga. Pero pag yung asawa mo, ang sarap ng feeling. So that is the mystery. Dapat naapektuhan tayo kung wala si Kristo sa buhay natin at kung naandyan siya. Pakisabi sa katabi, dapat naapektuhan tayo ng presensya ng Panginoon sa buhay natin. So we need to pursue relationship. Pakisabi, pursue relationship. So you need to pursue it kasi wala namang ibang maghahabol niyan, wala namang ibang gagawa niya kundi ikaw. Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo, pakipag-pray mo nga ako. Bakit? Di ka marunong mag-pray? Hello? Tandaan niyo po, dapat nadidevelop lagi natin ang ating relationship with God. Sabihin mo sa katabi mo, dapat nadidevelop. No, hindi po dapat yan nasisira. And then, after po niyan, you will be engaged. You will become engaged. Sabi mo sa katabi mo, pag nagmamahal, hindi puro ligawan. Hindi puro suyuan. Alam mo, mahal na mahal kita. Ilang taon mo na sinasabi yan? Ba't hindi pa rin tayo engaged? Niloloko ka lang yan. So talagang kapag nagmamahal, dapat nag-engage. Nagigit. Kaya nga po, meron siyang di ba meron munang engagement ring? No? Kasunod po ng engagement ring, wedding ring. At meron pa pong kasunod na ring yan. Alam niyo kung ano? Suffering. If you are engaged, it requires sacrifice. Nagiget niyo po, mga kasama. Sakripisyo talaga yan. Bakit? Hindi lamang po yun. Nagle-level up po yung love. Pakisabi, nagle-level up yung love. So, hindi lang basta engage. Kasunod po niyan, yung commitment. You will become committed. So, walang kwenta ang engagement kung hindi ka committed. Come on! Sino dito yung engaged ka na sa pinagagawa ni Lord? And then committed ka rin. Na hanggang sa mamatay, Lord, itong ginagawa ko, yung pinagagawa mo, yan ang gagawin ko. Alam niyo po ba, huwag kayong mag-ooperate sa gusto. Kasi ang gusto nagbabago. Kasi ang tao nagbabago. Alam niyo minsan, gustong-gusto kong makasama. Pero nung magkasama na sila, maging asawa na nila, gustong-gusto mo na tadyakan. Kaya nagbabago talaga ang gusto eh. Like for example, sa mag-asawa, di ba pagka sino di mga may asawa na, taas sa kamay, proud na proud sa asawa nila, di ba? Di ba pag bago lang kayo nagsasama, inubo yung asawa, gumanon lang, uy, may ubo ka. Ito yung gamot, hagod yung likod, pinainom ng tubig. After 5 years, inubo. Uy, may gamot dyan. Uminom ka na. After 10 years, inubo. Lumipat ka na sa kabila, baka mahawa ako. Nagbabago talaga ang tao. Pag-ibig ng tao nagbabago. Pero tandaan nyo, mga kasama, kung ang pag-ibig ninyo nakakonect kay Lord, yung commitment mo, hindi nawawala. Ligawan nyo yung inyong asawa araw-araw ng buhay ninyo. That's our commitment. We need to be committed na laging mahalin natin ang Panginoon sapagkat yan ang representante
ni Kristo sa kanyang iglesia. So, sino dito yung may naiintindihan ka na mga kasama? Sabihin mo sa katabi mo, you will become committed. So, if you are in love, you will become committed. Hello? If you are in love, you will pursue it. If you are in love, you will affected. And if you are in love, you will become attracted. And last and final, mga kasama, if you are in love, you will be bounded. Pakisabi sa katabi, wedding ring na yan. Bounded. No? Ang ibig sabihin dyan, pinag-isa na kayo. Hindi na pinag-iba, kundi pinag-isa. No? Pakisabi sa katabi, pinag-isa. No? Ano pinagkaisa natin dyan? Yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig natin, nagkatagpo yan eh. So kaya, dapat we need to pursue our relationship with God. Pursuing relationship with God is your personal action. And no one can do it for you. It is our personal action. And then, ang sabi ng word, dito po sa 1 John chapter 4, verse 10. Tingnan nyo sabi ng 1 John chapter 4, verse 10, TPT version. Gusto kong basahin sa inyo ang mga bagay na ito. Para po maging malinaw sa atin. And this is love. He loved us long before we love Him. So, ang ganda nitong sinabi nito, no? In 1 John chapter 4, verse 10. This is love. He loved us long before we loved Him. It was His love, not ours. He proved it by sending His Son to be the pleasing sacrifice offering to take away our sins. So mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, huwag niyong lalayuan. Hanapin niyo lagi ang pag-ibig ng Panginoon. At kapag ka naandun ka sa sentro ng pag-ibig ng Panginoon, lahat ng bagay na gagawin mo, kapag ka ginawa mo ng may pag-ibig, kahit napapagod ka, nakangiti ka pa rin. Kasi you are in love. So if you love me, God said, you will obey what I command. And then, reminder din po sa bawat isa sa atin, yung Revelation chapter 2 verse 4. God has something against those church in Revelation. And sabi niya, I hold this against you. You have forsaken your first love. So what I am trying to say to you today, go back to your first love with God. Responding to your calling, you are called by God for a relationship. Hindi ka tinawag para sa ministry, hindi ka tinawag para umattend, hindi ka tinawag para kung saan-saan. Those things are just a result of your relationship with God. So kaya mga kapatid ko, kapag mahal mo ang Panginoon, wala kang hindi magagawa sa Kanya. Kagaya ng sinabi ni Paul, ang statement ni Paul, ramdam na ramdam niya yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya sinabi niya sa kanyang salita, I can do all things through Christ who gives me strength. Why? Because He is in the love of God. So stay in love with God. Tandaan nating mabuti ang mga bagay na ito, mga kasama. You need to pursue your relationship with God. Pursuing relationship, it is your personal action. It is your personal decision. It is your personal choice. Starting today, hanapin nyo lagi yung presence ni Lord. Hanapin nyo lagi yung presence ni Lord. Connected tayo lagi doon sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya sa buhay, marami tayong hindi magawa, nahihirapan tayo, napapagod tayo, madami na tayong excuses. Alam niyo po ba, ang dahilan lang lahat ng bagay na yon, yung pag-ibig natin lumalamig na. Masyado na tayong nagiging abala, masyado tayong nadidistract sa mga bagay sa mundong ito. Pero ang maganda, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, makabalik tayo sa Panginoon. Kapag in love ka, makikita sa mata. Pag in love ka, makikita sa galaw. Bawat galaw mo, excited ka sa bawat gagawin mo. Hindi ka napapagod. Kakanta-kanta ka pa. Bakit? You are in love. So wag niyo pong pababayaan yung ganong bagay sa buhay po natin. And that is personal decision. That is personal action.
So kaya, pursuing our relationship with God is very important. Hanapin nyo ang relasyon ninyo sa Panginoon. Ipaglaban nyo ang relasyon ninyo sa Panginoon. Huwag nyo pababayang mawala ang inyong relasyon sa Panginoon. Kasi pwedeng na andito ka na, ginagawa mo mga bagay na nakasanayan mo, pero wala ng life. Wala ng joy. Wala ng strength. Wala ng iyong heart. Nandito na lang tayo for a program, not for the presence of God. So kaya, balik lang tayo sa presensya ng Panginoon. So I just want to pray for you. Wherever you are, just stay in His presence. And I will pray for you. Just open up your heart before God. Maging honest and sincere tayo sa harapan ng Panginoon. Lord, we come to you in all humility. We are so sorry, O God, kung yung pag-ibig namin, Panginoon, sa iyo ay napapalitan ng mga bagay sa mundong ito. We are so sorry. Napapalitan ng aming pangangailangan, napapalitan ng aming sitwasyon. Na Lord, yung pag-ibig mo, minsan hindi na namin hinahanap. Kasi marami nang kaming hinahanap sa buhay. Marami kaming gustong lugar na puntahan, marami kaming gustong gawin. Pero Lord, nakakalimutan namin yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Lord, we are so sorry before you. We come to you in all humility today. Restore our love for you. Restore our love for you. Thank you, Father. Thank you, Father. Bless mo ang bawat isa sa amin na nandito. I-bless mo kami, Panginoon, sa relationship. Because you are called us for a relationship. We are the church and we are the called out ones. And we are set apart from the world. Thank you so much, God, for loving us unconditionally. And Lord, wag namin pabayaan yung aming calling na yun. Because you called us for a relationship, an intimate relationship, the mystery between husband and wife. A mystery of Christ and the church. So, Father, thank you for your unconditional love. Makabalik kami sa iyo, Panginoon, sa aming personal devotion, sa aming personal prayers, sa aming personal worship. Lord, speak to us. And bless us, God. In Jesus' name, amen and amen.